mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pabawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos katulad ng pagtanggap ng isang bata ay hinding-hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos." Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Sa panahon ni Jesus, ang kaugalian ng pagkakaroon ng mga anak na binabasbasan ng isang rabbi o guro ay matagal ng tradisyon na nagmula sa panahon ni Jacob, kung saan binabasbasan niya ang kanyang mga apo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay sa kanila. Noong panahong iyon, ang mga ama ang may pananagutan sa espiritual na pag-unlad ng mga anak, kaya't malamang na ang mga ama ang nagdala ng kanilang mga anak kay Jesus bilang espiritual na mga pinuno ng sambahayan. Ang mga bata na wala pang 12 taong gulang ay itinuturing na mahina at walang kapangyarihan at hindi gaanong pinahahalagahan. Kaya naman, pinipigilan ng mga alagad ang mga bata na dinala kay Jesus upang kanyang basbasan. Ngunit sinaway sila ni Jesus at sinabi sa kanila na kung nais nilang makapasok sa kaharian, ay kailangan nilang maging bukas sa yakap ng Panginoon tulad ng mga maliliit na bata. Pagkatapos ay kinalong niya ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Si Jesus, sa pagtanggap ng pagpapala sa mga bata, ay nagpaabot ng pagmamahal ng Diyos. Ang mga bata ay malugod na tinanggap ni Jesus. Hindi pinaalis, pinakitaan ng buong pagmamahal at atensyon. Ang kanilang mensahe ay isang paalala na kung nais nating makapasok sa kaharian, dapat tayong matutong malugod sa kaalaman na ang Diyos ay nalulugod sa atin bilang kanyang mga anak. Ayon sa katisismo ng Iglesia Katolika, sa panahon ng kamusmusan, ang paggalang at pagmamahal ng mga magulang ay nadadama sa pag-aalaga at pagtingin na inilalaan sa pagtuturo ng kanilang mga anak at sa pagbibigay ng mga kailangan nila sa katawan at kaluluwa. Habang lumalaki ang mga anak, ang paggalang at ang malasakit ay magaganyak sa mga magulang na turuan ang kanilang mga anak na gamiting matuwid ang kanilang isip at kalayaan. Katulad ng mga batang kinandong ni Jesus na pawang mga musmus lamang at nagpapakita ng kanilang kawalan ng kapangyarihan at pangangailangan ng proteksyon, hinahamon ni Jesus ang kaisipang masyadong umasa sa sarili ang mga tao. Sa kanyang pagyakap at pagpapala naman ay binibigyang diin niya ang pangangailangang maging katulad ng isang bata na may lubos na pagtitiwala sa isang magulang na mahalin at alagaan sila dahil hindi nila kayang alagaan ang kanilang sarili ng mag-isa. Hindi sila umaasa sa sarili at kailangang pangalagaan dahil sila ay mahina at walang kapangyarihan. Ang paanyaya naman ni Jesus sa mga disipulong nagagalit ay humahamon sa kanilang pagtingin sa kanilang sarili bilang mga may katayuan. Sa Ebanghelyo, pinuri ni Jesus ang mga kabilang sa mga pinakamahina. Sa kapistahang ito ng Niño Jesus, ipinapaalala sa atin ang mahalagang gampanin ng mga magulang, mga nakakatanda at may kapangyarihan at katungkulan. Ano-ano ba ang mga paraan ang maaari mong gawin upang ang pagmamahal, pagkalinga at pagtuturo natin sa kanila ay dapat maging larawan ng pagmamahal na ibinibigay ng Diyos sa atin? Bilang magulang, inaasahan ang pagkalinga, pag-aruga
at pagbibigay ng mga pangangailangang material at espiritual sa kanilang kamusmusan. Higit sa lahat ay ang pagtuturo ng kabutihang asal at buhay kabanalan. Bilang nakakatanda, inaasahan ang pagiging role model sa mga bata at kabataan dahil sa mga nakikita at naririnig nila na pupulot ang mga gawi at asal na nabubuo sa kanila. Bilang makapangyarihan at mga nasa katungkulan, inaasahan na gagamitin ito upang itaguyod ang pangangalaga at paghuhubog sa mga bata at kabataan na maging mabuting mamamayan at magandang halimbawa sa lipunan. Kasama na rin ang pagtulong sa mga mahihina at walang boses sa lipunan.